Kung tayo ay parang reliyoso na walang kaalaman, akala natin ang panalangin natin sa Panginoon, pag nanalangin na lang tayo, gagawin ni Lord. Mga kapatid, lagyan natin ang maturity. Pag nanalangin ka sa Panginoon, ang gagawin ni Lord ay palalakasin ka lang. Amen. Ulitin natin. Palalakasin ka lang. Palalakasin ka lang para matulungan ka iharap sa salamin yung gusto mo. Halimbawa, gusto mo ng pera. Palalakasin ka lang ni Lord para sa salamin maharap ka na ng pera. Hindi gagawin ni Lord, manananggalangin ka, tapos gagawin na sa sa labas. Gusto mong pera, bilang ko, bumagsin ng pera. Hindi gano'n. Kung hindi ako sa mga salita lang, napakaganda. Mga kapatid, kung tayo ay parang bata na mananalangin ka para doon gagawin ang Diyos dito, nilagpasan niyo sa salamin. Hindi ang gawin ng Diyos nalagpasan ang salamin ng buhay. Ang nakakaintindi, sumigaw ng Amen. Alright. So, si Lord ay pumasok sa iyo. Pumasok saan? Asan ang si Lord? Ito si Lord. Hindi ko salamat na dito. Baka kami natutulog pa rin. Asan ang si Lord? Napunta tayo dyan. Anong ginagawa ng God na nasa iyo? Kung ikaw ay nakatingin mo rin sa God o nasa labas, hindi ba ang laking religious thinking na mali yan? Yes. So, ito yung sinasabi kong isa. 21st century na tayo. Ang isip na mo, ay Diyos ka ba sa Panginoon? So, isang at Christ. Matama natin Christ na Christ living in me na ang Diyos ay tumira sa akin. Amen! Pakisabi ka, nasa ang Diyos nakatira sa akin. Nakatira sa akin. Ulitin natin, nasa ang Diyos? Wala na nasa nakatira. He lives in me. He lives. He resides. Yes. So ikaw na lahat yung ganang feeling. He lives in me. He lives in me. So dapat ang 21st century teaching ay nakatuon doon. Yes. Hallelujah. Sino sa kayo? Sino sa kayo? Sino gusto lang umunlad? Unlad na tayo. Kung gusto sumabay sa atin, tayo sa mga nakikinig, sumabay. Kung ayaw pa, choice niya. Choice mo sige. Pero lang kayo gusto mong umunlad, let's move on. So ngayon, bakit nga ba ang Diyos ay nasa loob? Dahil siya yung kapangyarihan natin na magbibigay ng image sa harap ng salamin. So, hindi siya yung pag nanalangin ka, ibibigay na lang. Hindi! Siya nasa loob mo upang tulungan ka iharap sa harap ng salamin kung ano ang gusto mo. Sumigaw na tingin. Dahil automatic ang salamin ng buhay. Iharap mo ang gusto. Ano makikita? Hindi mo kailangan sa buhay mo. Kailangan mo sa salamin ng buhay.
Gusto ko laging makarating sa inyo ang isang malayang pagpapahayag. Ang Diyos ay hindi yung Diyos na nakikilala nila parang, iba po yung Diyos na pinakikilala ko. Ito yung totoong Diyos na mali lang ang pananaw natin. Mali pananaw na parang bagay. Ang Diyos po natin ay nasa atin ang pumasok. Nasa loob natin, ang Diyos na pumasok sa atin ay still a very good God. Hindi siya namumwersa. Hindi siya namingirit. Kailangan, meron ng harmonious work inside. Pag matigas ang iyong sarili, hindi ka rin yung pipilitin. Pero pag willing ka matuto, doon siya nakakakilos. Nasa loob siya, pero kumikilos siya sa isang napakagandang pagkilos na walang force. Kaya kinakailangan, merong agreement. Merong alignment. Right? Merong open acceptance. Na ang tawag doon, you really are consenting fully sa work and move of the Holy Spirit. Therefore, this is what happens. May mirror of life. Are you with me? Ang kailangan na lang ng mirror of life, makita ng mirror ang iyong pinakikita. Are you with me? Sino nakakaintindi? Alright. Now, alam niyo ba na itong mirror ay spiritual? Kung may physical, meron spiritual. So, meron ang salamin ng buhay sa ibabaw ng mundo. Bawat galaw mo rito, nakikita ka ng salamin ng buhay. So, ang salamin ng buhay is very precise. Very exact. Walang labis, walang kulang. Nothing. Walang accident. Nothing happens. Sa buhay mo na by accident. If you believe that, good. If not, you can struggle to think about that. But sooner or later, you will come to a point where you will say, Now it's better that you can immediately see and foresee. Nothing here on earth is by accident. Now, everything is by the mirror of life. Pinabasa ka lang ng mirror ng buhay mo. Walang kapag-ibig sa buhay mo. Ang mga pag-iyan ay kumalihan kita. Kung baka sa physical, so that sumusunod na naman sa atin. Ang mga sa pagmamahal ay sumusunod na. Ay sumusunod na. Paano mayroon ba? I-reflect. Now, yung kinakailangan natututo. Pero sa tanongin niyo siyempre, Pastor, kung sa physical, nakikita ka. Ang suot na salamin, nakikita ko. Pantalon ko, medyo dark. Dark blue. Medyo light yung suit ko. Tapos, marunong dito. Nakikita naman. Matalino yung salamin. Exactly na. Now, si spiritual na sinasabi mo, Pastor, mas exact yun. Ito mga salamin, may mga concave pa yan, medyo parang hindi pure. Alright? Meron a little bit of variance. Pero sa spiritual, walang makakalagpas. From ultimate to the atom, to the energetical electron, neutron, proton, nakikita yan na salamin ng buhay. Even the kind of energy you're giving, and the information that you're releasing, kita-kita yan ng salamin ng buhay. Kaya dito sa ibabaw ng mundo, akala mo walang nakakakita sa'yo. Ikaw ay kitang-kita ng salamin ng buhay.
Alright. So, nasa nakapangyarihan? Kung baga sa salamin, ito ako, kapangyarihan ko. Walang kapangyarihan, ano na ibigay ko? Papakita niya lang. Sa buhay naman, ano yun? Ito. Itong nangyayari sa physical ko, walang kapangyarihan yan. So, minsan kaya tayo worry. Ako, bakit gano'n? Ako, bakit gano'n? So, tapos, kung ano nangyayari sa labas, parang lang kahoy na ginaanog ng tubig. Walang kapakapangyarihan na gusto mo pumunta doon, ikaw, makakapunta doon kasi kung ano yung anod, kung yung current, doon lang. So, pag wala kang alam sa buhay mo, parang lang din isang piece of wood. Pero kung marunong ka, alright, maglalagay ka lang ng sails, kumbaga kahit hindi yung motor, paglagay ka ng layag, kahit ang hangin ay opposite, isiship mo lang ang layag, tatama yun, pero pupus ka pa rin, marunong kang maglayag, marunong kang kumuha ng direksyon mo. Ibig sabihin, nasa ibabaw ka ng circumstance ng buhay mo. Hindi ka nasa ilalim ng hangin o ng alon. Naintindihan ba ako? In the same way, sa spiritual ng life, may mirror. So yung nasa loob ng buhay ko, ito yung physical na gagala. Now, alamin ninyo, ang kapangyarihan ninyo ay yung nasa loob ninyo. Sapagkat kung ano yung nasa loob ninyo, ilalabas ninyo sa buhay ninyo. Diba nga, kapatid? You can actually change your life. Sino nakaka-survive? You can actually change your life. By changing what is within. The scripture, as a man thinks in his heart, so is he on the outside. Therefore, may kapangyarihan kang mabago ang buhay mo. Sino tinatanggap yun? Taas ang kamera. Kaya niyo magtanggapin na nasa sayo? Come on! Nasa sayo? Nasa sayo? Kasi yung mga religious sabi, hindi, nasa Panginoon. Kaya mo na. Parang ganyan ulit. Kung kaya ng Diyos, mag-ulit tayo, tulog ka pa lang, babawin ka na yan. Tama. Pero pag-isip mo, isip ka pa rin. Bakit? Hindi ka pwede baguhin ng Panginoon sa sarili niyang kapangyarihan. Mababago ka lang kung sumasang-ayon ang sarili mo kaisipan. So, meaning, kaisipan mo pa rin ang magiging susi para mabago ka. Pag nang ka na Diyos sa buhay mo, naranasan yung ganito, naranasan ito, kita-kita mo na, dapat bago isip mo, pero ano yung mga isip mo? Mga tao yan, mga matitigas sa ulo. Hindi siya mababago. Pero kung isang tao, mali pa naman nangyari sa kanya, nakita niya na ako. Sa kanya, bakit ito ay kailangan ko ng mabagong isip ko. So, babago niya ng isip. So, si Lord na nagbibigay ng mga daan para ikaw magbago ng isip. Ang magbabago ng isip, ikaw. Si Lord ang nagbibigay ng mga sitwasyon para ang mga makaintindi. So na, yung mga isipan niya nakakaintindi sa buhay mo. Ang sabi ko naman ang mga kinakausap ko. Nakakaintindi ba yung mga isip ka sa ginagawa ng Diyos? Pero maraming hindi ko nakita sa mga doon. Yung parang 88 yung isip nila. 88. O, 80 yun ha. Pero nabasa nyo, magaling mo kayo. Kung tinala, wala kang titigyan sa loob. Ano ba? Kumikilos na ng Diyos, may nangyari dito, may nangyari dito, may nangyari dito. Hindi mo ba ay, 80 ka talaga. Maraming tao, matatalino sa business. Maraming matatalino sa mga opinion nila sa politics. Pero pagdating sa kilos ng Diyos, wala. Kaya ang dami na nangyayari sa buhay nila, hindi pa nila alam. Bakit? Kasi na, nililigtas sila ng Panginoon para mabago isip, ay, mabago. So, patuloy na nakikita na sa lamin, itim.
So, itim ay makikita. Itim. Kaya, bago ko ituloy, mark mo ninyo. Kung hindi nababago ang buhay mo, ang dahilan, hindi mo binabago, isipin. Amen. Ikaw ang may habang ng isip mo. Meron ka talaga ang ako dalawang isip. Para sinabi niya, yung isa ko hindi mo kaya, ako na nga. Baga ako na. Tapos wala siyang isip. May nakita kayo ganon? Hindi, kanya-kanya tayong isip. Pero may mga isip lang, ang tagal matuto. Pakisabi mo sa katabi mo, buti hindi ka doon. Masabi mo, buti hindi ka doon. Ikaw naman, sumagot ka. Baka nagsisinungaling ka. Kaya nyo mga kapatid, ito na. Tayo ngayon, ang kapangyarihan ay nasa loob. Gusto mo ang buhay mo sa labas? Then therefore, kailangan yung salamin ng buhay, may nakikita lang. Ulitin ko, may nakikita. Hindi mo nalawalang yung loob, kailangan yung salamin ng buhay, may nakikita. Then kung ano ang nakikita mo, tandaan nyo pa, mga kapatid. Halimbawa, ito yung isip mo luma. Tapos, ito yung karanasan mo. Biglang pagdating dito, nagbago ka ng isip. Hindi ka na yung salamin ng buhay, ilalabas. Kasi may delay ng konti, may delay. Kaya kung nandito, nagbabago ka ng isip, yung labas mo, mayroon pa rin pinakikita lang ng mga isip. Dahil yung effect, kung sa salamin, bigla mo nakikita, pero sa spiritual, pag nakita yan ng spiritual, yung conversion dito will take some time. Kaya nangyayari nyo. Kung kaya mo nagbago ng isip nyo, tapos sasabihin nyo, bakit gano'n? Kung kaya naman nagbago ng isip sa marami ang nangyayari sa akin. Mga kapatid, yung effect nun will come eventually. Pero hindi rin yung Wait and see. nakaka-relate kayo sa buhay nyo. Nakikita mo yung sa buhay nyo. Okay. So, spiritual na. Hallelujah. Gusto niyo malaman paano magpakita ng something sa mirror ng life sa spiritual? Sa physical, madali. Yan. Nakita nyo? Ano nakita ng mirror? Orange. Kaya, kung gusto mo blue, ano dapat na makita ng mirror? Kaya, ito tayo sa spiritual. Sa spiritual, hallelujah, hindi mo kailangan makita ng object. Ang ipakikita mo lang sa mirror mo ay yung imagination mo. Ano? Ano ipapakita mo lang? Ano yung ipakikita mo? Sige. Ito sinabi ko, malaking bagay ito. Kasi ganun natin alam yung word imagination, ngayon pinututong ko. Sa mirror ng life, spiritual yan, hindi physical. So, yung spiritual mo, yung unseen, yung imagination mo, bawat imagination mo, nakakakit ng mirror ng buhay. Alam niyo ba, pag ikaw natatakot, gumagamit ka ng imagination. At lahat ng fear mo, nangyayari. Bakit?
Kung ano yung imagination mo, nakikita ng salamin, kaya nangyayari ang fear sa buhay mo. Walang kapangyarihan ang fear kung hindi mo siya naisasalaman. Halimbawa, may naramdaman ka sa katawan mo. Sabi ka agad wala, naku! Yung ano mo, ay naku, check ko na yan. Tapos, nag-isip-isip ka na kung ano, ay naku, baka ganito, baka ganito. Nag-isip ka na agad. Nag-doktor ka na sa sarili mo. Pumunta ka pa sa Google. Nung nalaman ng Google, nung napasok na ng Google, lumaki! Wala ko, sakit kayo. Ano yung in-imagine mo? In-imagine mo yung sinabi ng Google doctor mo. In-imagine mo din yung mga nasa paligid na nag-doktor-doktoran. Sino nakaka-relate? Di ba? So wala ka pang masyadong masamang nararamdaman. Pero, dahil sa imagination mo, manifestation! Mga kapatid, parang lahat sa rin kumalit niya sa negative. Di ba mga kayo? Kung sige lang pagdamit ng imagination na natin, hindi ang pinangalal sa mga negative. Sa parang minsan, yung alam niyo ang pera? Everybody say pera. Pera. Sabi niyo. Malakas. Parang nahiya pa kayo. Dito walang niyaya tayo. Sige nga. Sino ayaw sa pera? Asa naman? Alright. Sino may gusto sa pera? Totoo lang tayo. Alright. Kailangan ng pera. Para mga advance. Kung talagang dito, hindi mga advance. Tapos pag sinabi kayo, masasaktan kayo. So, tinutulang kayo para magkaroon ng pera. Ayun na sila eh. At hindi po yung tinutulang magkaroon ng pera para sa sarili nyo lang. Ang ibig sabihin, maging good steward tayo. Ang good steward ka na. Wala ka namang pera. Para magiging good steward, wala ka namang pera-pera pa. Masarap maging good steward kung marami kang awa. So, tinutulang mo kayo para dumami pera. Sino gusto mag-increase sa pagdami ng kanyang pera? O, ito bibigyan ko kayo. Isa na. So, alam niyo yung mirror ng buhay. Are you listening? Everybody say, mirror of life. Nakasama pa, mirror. Now, pag ikaw mahirap, alright? Pag ikaw mahirap, nasanay ka sa mahirap, lahat ng iyong mga, kaisipan ay kahirapan. Tama o tama? Naranasan mo maging mahirap, naranasan mo hindi makapagbayad sa ganito, naranasan mo ng umutang, naranasan mo yung parang gutom ka, so ang hirap-hirap. Now, ang pinaka-difficult part doon ay paano ka maglalabas ng imagination kung ang lahat ng naranasan mo sa physical ay puro kahirapan. Therefore, dahil kayo nakaranas, mas madali ka ngayon makapag-imagine na kahirapan. Why? Naranasan mo eh. Naranasan mo. Are you with me? Naranasan mo. Ang bawat naranasan, madali i-imagine. Kaya nga kayo naging bumabalik sa karanasan. Naranasan ko na yan. Ibig sabihin, may record ako ng imagination yan. Madali ko lang ilabas na. The situation, mga kapatid, pag ikaw matagal na sa kahirapan, hindi mo alam, yung imagination mo, natural na puro kahirapan na nasa isip mo. Natural na. Subconscious na. Hello? Yes! So ngayon, habang lumalaki ka sa buhay mo, lumalaki ka sa labi ng buhay. At habang
nilalaro ka? Oo. Hindi na kaya ma-imagine. Hindi na kaya ma-imagine. Naranasan pa sa mga Kristiyano, ayaw na nila maging yumaman. Tapos sasabihin pa nila, oh, naku, nakasalimutan ka na. Ganyan din yung naranasan ko noong 2007, nung una ko nag-preach dito. Sino gusto maging milyonaryo? Kasi nga, 2007, galing ako sa spiritual, tapos bigla akong sasalitang gano'n. So, mababansag lang ang parang, ay, hindi na spiritual to si pastor. Naku po, mga kapatid. Ang pagiging spiritual ay ganito. Ilalabas ko lang sa imagination ko, makikita na sa lamin ng buhay, makukuha ko. Yun ang spiritual. Hindi ibig sabihin, pag si pastor ay naghirap, ang kanyang damit ay kulit-kulit, at ang kanyang sapatos ay pumapalakpak. Yung isa na ngiti, tapos patuloy ako nag-praise, sasabihin, oy, nakaka-bless si pastor, kaya na naghihirap. Mga kapatid, hindi ganun ang spiritual. Ibig sabihin nun, walang imagination yun. Sino nakararamdaman sa akin? Now, ginagamit kita ngayon, ginagamit ko ito ngayon para magamit ninyo, ano ba ang spiritual? Pumunta ka sa spiritual, may spiritual na salamin, sa physical, it's spiritual. Ang ginagawa ko sa kulito, sino pa ako sa kulito? Now, alright, are you listening? Amen. Kapag mahirap ka, ang kalaban mo lang dyan ay yung mga record ng buhay mo at saka yung mga senses mo. Now, kung kaya mo tumaas doon, lalabas ako dyan. Aakit ako. Pumunta ako doon sa riyam na walang limitasyon. Tapos kung kaya mo mag-isip, mayaman. Kung kaya mo mag-isip, na isa kong abundant, wealthy, and rich, yun ang totoong magaling. Yun ang totoong spiritual. Bakit? Sa kabila na napukpok siya, sa kabila na siya ay, dadaanin yung maraming karanasan, kaya niyang mag-resurrect. Kaya niyang mag-resurrect sa kanyang imagination. Ang aking imagination na siya pa rin ay mayaman. Lalo kasi niya ang lahat at kanyang rationality na nakita niya sa buhay niya, sa dinami niya, magbabaga niya sa dinami ng buhay niya, dahil wala siya na pinakadaya niya, magbabaga na nabili siya mahirap. Ano yung lumabas? Wala ko pa magbabaga. At magbabaga. Na ako'y anak ng Diyos at ako ay mayaman. Halimbawa, nagawa niya yun. Nabubuhay ka sa physical na medyo may kahirapan. Pero ang nasa loob mo ay puno ng mga pinakikita mo sa mirror of life. Sa mirror of life, ang nakikita niya, mayaman ka! Pero sa subjective na buhay mo, pag-ising mo na sa physical, andiyan pa rin. Medyo ang pamasahe mo, nakakipid mo, paparating mo ng isenas, okay na. Pero pagdating sa loob mo, ang lahat na nagpa-vibrate sa iyo, I am son of God, I am rich, I am abundant, I am wealthy. Money comes to me, right? Money recognizes me, money flows to me from all directions. Are you listening? Yes. Now, kung ang iyong vibration, yun ang nakikita na salamin ng buhay, ano ang aasahan mo? Ang aasahan mo ay pagkakadating niya, nakikita na salamin ng buhay, mangyayari sa iyong physical. Sino ba ang nagbibigay ng imagination? Ang nagbibigay ng imagination ay yung consciousness mo. Sino ba itong consciousness na ito? Ang consciousness mo, ito yung spiritong binigay ng Diyos sa iyo. Teka muna, ano ba yung spiritong binigay ng Diyos sa iyo? Ang sabi ng Diyos, let us make man
Inawa. So yung Espiritu na yun, yun ang image na ganda binigay sa iyo. Ikaw mo na, parang hindi ka naintindihan. Ano yung sabihin nun? Kung ano ang magagawa ng Diyos, magagawa mo rin. Yes. Amen. Ay, bakit hindi lang nangyayari sa iyo? Kasi nga, hindi mo naintindihan ang mga rules. At isa ito sa malaki. Meron kang magagawa ngayon. Di ba, may kanta tayo na, wala akong ano, alam ko may magagawa ang Diyos, ako wala. Kaya natin, alam ko may magagawa ang Diyos, ako wala. Natin, sige ba? Alam ko may magagawa ang Diyos, ako wala. Pakinggan. Ang mga nakakaintindi na. Akalain nyo, ang Diyos natin nasa loob mo, tapos sinisino mo pa rin, wala kang magagawa. Eh, di na susunod mo yung nagkira tayo. Kaya hanggang na susunod mo yung tayo, pero ako hindi. Isa akong anak ng Diyos. Ang sarap i-feel. Can you say it again? I can do that's why I say Christ in me, the one glory. That's what the Bible says. Christ in me. Power, all of glory. Even glory has its own hope. At ang hope niya is Christ, not in angels. Christ, not in Milky Ways. Christ, not in big stars. But Christ in you. In you. In me. Pakisabi mo nga, in me. Kaya ko ito sinasabi, para naman maganda yung pananaw mo sa sarili mo. Alam niyo, huwag nyo nang tanggapin na mga salitang, ikaw ay hamak lang. Mga kapatid, tapos na yun. Ikaw ay isang precious sa mata ng Diyos. Tumayo ka, tumayo ka ng konti. Gusto ko ng konti, yapon ninyo. Sige na. Alright? Yung kanang kamay, ilagay sa bewa. Ilagay din sa kamila. Sige mo sa pino. Itaas ang konti ang iyong chin. At sabihin mo anak ng Diyos. Kinikilala ko. Ang kinikilala ko. You may be seated. Pag sa lisan, lumapit ka sa mirror mo. Sabihin mo, ako anak ng Diyos. Now, final, are you with me? Mga kapatid, nakita sa
Sa isip, sa iyong imagination lang. Ang iyong kapitalan is imagination. Dahil mo ba yung mag-feel yung imagination mo? Ayun siya. Sino ba sa pagkakali sa imagination? May kotse na siya. Bakit mo nang mag-feel sa physical? Huwag kang magpapakabili sa physical. Ano mo na sabihin mo? Sa'yo at ano yung sa'yo? At so, hanggang pumasok sa iyo, pagdating ka niya, parang, ipakita mo to. Okay na, ipakita mo to. Hindi sinabi ko, kung ano gusto mo, ibigay ko, ano gusto mo. Hindi. Sinabi, tutulong lang para ipakita sa mirror life yung gusto mo. This is what I'm going to say. When everybody is asleep, kapag lahat ay tulog na sa bahay mo, tumindig ka, spend 15 minutes. Lagyan mo ang imagination mo na makikita ng mirror of life. Doon ka maging abala. Ano mo po? Yun ang maging panalangin mo. Ang panalangin mo ay hindi ka nagmamakaawa. Ang panalangin mo, naglalagay ka ng larawan sa mirror of life. Ito ang gusto ko sa buhay ko. You know what I'm saying? You know what I'm saying? And the mirror of life will give it to you. Kaya sinabi, ask anything. Ibig sabihin, pinigay mo lang sa mirror of life. Are you with me? Ano lang ang kapital mo? Imagination. Ilang minuto lang, 15 minutes. Basta powerful yun. Na-feel mo na. Meron ka lang naiatak na ilagay sa mirror of life. Meron na gagawin ng mirror of life. Gawin nyo abala ang mirror of life sa buhay nyo na may nakikita kayong pinakikita. Hindi yung wala kayong pinakikita. Tapos umaasa kayo yung tatandang ninyo. Wala mo kasi pinakikita. Kunti lang ang depression natin sa mga siraulo. Umaasa na yung mga tao, wala namang nakikita. Ito ang mirror of life. Ang sabi ng mirror of life, asa na yung nakikita mo? Asa na? Bakit gusto mo makikita? So now, if there is no change in your life, because the mirror of life is not seeing anything from your imagination. Those who are ready to change your life, shout a big amen. One more time, shout a big amen. Kahit yung mga nanonood, join ka, mag-iba. Those who want to enter into this realm, at tayo, ay meron na sila sa akin. Hoy, meron ako. Itong pinakikita ko sa iyo, ha? Because God is already with you. Within you. Hindi mo na kailangan yung pagkabiga. Sino sa iyo? Ang word na lang is, show it before the mirror of life. Now, would you like to stand up? Those who like to stand up. Come on, let's hear a song. Come on. Brother Edwin. Let's sing a song again.